Debbie, and I will share to you my journey experience to process my visa, and now I'm here in Australia. So for today's video, I will talk about my experience in Cebu Biometric Collection Center. Ang reminder, dapat 2 hours before your appointment time, dapat nandun na kayo sa mismong location kung saan ka mag-attend ng biometric. And especially when you're first timer, dapat magtanong ka sa guard kung saang floor ka papasok at anong room. At dapat alam ni guard ang iyong appointment time. Kasi pag malapit na yung oras, tatawagin ka ni guard at ipapaakyat ka sa taas. At especially maraming tao pag umaga. And don't forget to bring all your documents in biometric appointment. At ito pala ang mga documents na dapat mong dalhin, huwag kalimutan. Ito pala ang mga documents na dapat dalhin sa biometric appointment. First, appointment confirmation or called appointment letter, a printed copy of this letter. Second, valid ID. Third, exact amount of payment fee kasi may babayaran doon sa loob ng VFS Global. Fourth, visa lodgement number or called VLN, printed copy of this letter. 5, the last, passport, especially you're the applicant, don't forget the passport. So let's proceed. Nag-attend pala ako ng biometric is in Cebu Biometric Collection Center. Pagdating ko doon, maaga pala akong pumunta. Kasi yung appointment time ko is 10 a.m. And 8 a.m. pa lang nandun ako sa mismong building sa baba. At maraming taong nakapila in fairness. So every appointment and every applicant have different appointment time. So yun, 20 minutes before my appointment time, pinaakyat na ako ng guard. Sumakay ako ng elevator at pumunta ako sa second floor. And pagdating ko doon, nakapila ako sa mismong line-up kung saan ang mga applicant ay pupunta ng Australia. But every applicant have different type of visa. Kasi yung visa kong kinuha is tourist visa at yung iba naman ay working visa at ang iba ay student visa and iba-iba pang visa. As long as yung line na yan ay pupunta ng Australia. At sa kabilang line naman is Canada at different type of visa also. And while naka-line ako, may palakad-lakad na staff at magtatanong siya every applicant kung saang bansa pupunta at what time is your appointment. So, nakapila ako doon 15 minutes. So, after 15 minutes, nilagay ako ng staff sa mismong harap ng front line. Kasi I have 5 minutes left for my appointment time. So, pagkatapos kong mag-line ng 5 minutes sa front, pinapasok na ako sa loob. But before ako nakapasok sa loob, nag-body scanner muna ako sa entrance. At yung mga documents na dala ko nilagay sa basket. And especially may mga coins ako sa bulsa, nilagay ko din sa basket. So, everything is okay pagkatapos ko ng body scanner. So, kinuha ko na yung mga documents ko. At umupo ako ng another 3 minutes. So, after that, tinawag ako ng front desk. At dala ko yung documents ko. At kinuha niya yung mga documents ko, chinek niya. So, dala ko yun lahat. So, sabi niya na mabuti at complete documents yung dala ko. Kasi yung iba doon pumupunta pero kulang yung documents na dala. At hindi pa na printed kasi nasa cellphone lang. Dapat kailangan i-print mo. Print copy. So, yun. Pag-check niya sa mga papers ko, tinatakan niya ng number. So, sinabi niya na proceed ka na sa next room, ma'am. So, after that, pumunta na ako sa room na sinabi niya. So, pagpasok ko doon, may maraming room, at least maybe 5 room doon. Pero umupo ako mismo sa labas ng room kasi may in-entertain pa pala sila sa loob. At may applicant pala nakasunod sa akin mismo na ang visa niya ay student visa.
at gusto niyang mag-picture ata or mag-video, pero nahuli siya ng isang guard. Tapos sinita siya ng guard, sabi na bawal daw mag-video at mag-picture. But hindi niya daw nakita yung signboard na nakalagay na bawal mag-picture at mag-video. Kasi daw baka i-upload ng applicant sa social media, which is bawal yun. And pagkatapos ng 5 minutes na paghintay ko sa labas mismo ng room kung saan ako mag-interview at mag-biometric, tinawag na ako sa loob. So, yun yung nasa loob na ako. Pagpasok ko, medyo maliit yung interview room. At may babae sa mismong harap ko. At maraming camera. Maraming CCTV camera. 4 na kanto. So, 4 na CCTV. So, yun. Sa harap ko din may camera. And sa right side is ang biometric. So, yun. In-interview ako ng babae. Sabi niya, anong pangalan ko, edad ko, address, at mga details ko, at yung lugar na pupuntahan ko at anong visa. So, by the way, before your appointment time or before your biometric, memorize first your details and the details of your sponsor if you're a sponsor, kasi magtatanong po sila. So, dapat alam mo in case, right? And you know already what you will answer. So, tinanong niya din ang pangalan ng sponsor ko. And while nagta-type siya, sumasagot din ako sa mga question niya about my details and details of my sponsor. So, pagkatapos niya mag-interview about my details, sabi niya, tingin sa camera, ma'am. At nung pag-picture niya sa akin, nakasmile ako. Sabi niya, wag mo ilabas yung ngipin, ma'am, at bawal magwaki. Dapat formal lang, ganun. So, after na mag-take siya ng photo sa akin, mga ilang beses yon, 5 ata. And sabi niya, ma'am, mag-fingerprint scanner na tayo. So, ginawa ko na. So, lahat pala ng fingerprint mo, each of finger, dapat i-scan yun. At dapat, mabuti yung pag-fingerprint mo kasi pag mali, ilang beses niyang ipaulit sa'yo. So, after fingerprint scanner, sinabi niya sa akin na, okay ma'am, well done. And mag-wait na lang kayo sa email. And sabi niya sa akin, nagtanong siya if yung email na nakalagay doon, active ba at yung email account dapat palaging chine-check. And sinabi ko na yung email na ginamit ay yung email ng boyfriend ko at mismong siya nagawa ng email account. Sabi niya, okay ma'am, no worries. Sabi niya, mabuti. Dapat i-check niyo palagi kasi and she says that hindi ko po alam kung ilang araw o gaano katagal bago mag-granted yung visa. And if you will be granted, congratulations. Yun yung sabi niya sa akin. And then sabi niya, maghintay na lang kayo. Good luck. So yun pala ang nangyari sa araw ng pag-biometric ko. First is, nung una pa lang nang hindi pa ako nag-biometric, kinakabahan ako in fairness to the max. Parang nasa immigration ako. Yung hindi pa lang ako nakapasok sa loob, kinakabahan talaga ako, todo memorize ako. Pero pagdating ko pala sa loob, chill lang yung mag-interview at mabait. So buti na lang. At yun lang naman yung ginawa doon, yung magtanong siya about your details at details ng sponsor. And then take a photo, then and after that a fingerprint scanner. So pagkatapos niyan, sabihin niya na well done and good luck. Yun. At by the way, yung email at yung email account dapat ay palaging i-check kasi magme-message doon, mag-email if your visa will be granted. So ganun lang kadali, tsaka huwag palakabahan and be confident always. So yun, thank you for watching and see you in my next video. Bye-bye!